ni Vice President Sara Duterte ang tunay na estado ng unity nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. We are not candidates anymore. Ito ang... Yan o, yun. Tingnan nyo naman si BP Sara, ha? Gumaganda talaga si BP Sara, ha? Naku, bad shot ka talaga, bad shot. Bad shot ka, ba't ka nagpapaganda? Naku, naggagandahan yung mga nasa paligid ni President Marcos. Naku, pambihira. Oh, nung tinanong yung unity team, yung unity team daw nung sila'y kandidato lang. Eto na, nagsasalita na talaga si BP Sara. Simula na to. Relax lang po, relax lang ha. Doon sa mga nag-aantay kay BP Sara, unti-unti na po siya nagsasalita. At yung unity team daw, nung sila ay kandidato lang. So sa madaling salita, kulang na lang sabihin ni BP Sara, mangga kayo. Alam nyo naman ha, yung mga salita ni BP Sarang ganyan, baon. Oh, yung huli niya sinabihan na tamba, hanggang ngayon, tamba tawag natin sa kanya. O yung mangga, ay baon na baon yan. Manggagamit di ba? O sino ba yung manggagamit? Kasi yung unity team, ginamit lang yan nung kandidato sila. Pero sa katunayan, after nun, tapos na yung unity team. Pero I'm sorry po, I beg to disagree, BP Sara. Kami po ay naniniwala ng mga banateros. Maraming katulad namin na wala talagang unity team. Yung unity team na yan, tae yan, unitae yan. Unitae, pasensya na po sa mga kumakain. Unitae po talaga yan. Bakit? Puro yan, parang yung yan yung bagong Pilipinas hymn. Yung mga pautot nilang panglabas. Puro artificial. Hindi totoo. Peke. Hindi totoo yung unity team na yan. Kasi nakakabalita kami dyan Yung headquarters nyo nga, nagpapunta ba kayo doon ng mga supporters ni BP Sara? Yung kulay nga ng rally ninyo, may green, may red Kayo hindi nagkakasundo Before the election yan, huwag tayo maglokohan. Alam kong alam nyo yan. Alam ng mga tanso yan. Alam nyo ng mga sagigilid ensimada. Yung mga pinabiling suka ng ensimada, alam nila yan. May ganyanan talaga yan. Kaya nga ang sinasabi dyan, di umano, narinig ko po ito sa Maisug. Kaya nga daw dinaya pa nga yung eleksyon na yan kasi mababa daw, totoong panalo si Marcos, pero dinagdagan di umano para makadikit kay BP Sara. Kasi kung masyadong malayo si BP Sara, yung tiwala ng taong bayan na kay Sara. Yung mandato na kay Sara. Yung tiwala at respeto ng taong bayan na kay BP Sara. Kaya daw dinaya yung election para dumikit at maging 31 million. Yan po ang sabi sa Maisug Rally. Naririnig ko yan dumikit para ka-respeto. But in reality, panalo nga, pero nonetheless, dinaya pa rin. Illegal is illegal. Daya is daya. Yan po ang sabi. Para respetuhin ng taong bayan. Ang tanong, nire-respeto ba? Oo, nire-respeto ng vloggers nila. Nire-respeto ng mga tanso. Nire-respeto ng mga ensimada. Pero masakit yan. The moment, tandaan nyo ito. Tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo. Whatever you sow, you will reap. Kung anong tinanim nyo, aanihin ninyo. Ang salitang ito ay kilala sa pangalang karma. Pag kayo traidor at gumamit kayo ng tao dahil sila ay may pakinabang, huhusgahan kayo ng Diyos sa ganyang pamaraan din. Kaya huwag kayong papakasiguro ng inyong mga ensimada ay kayo ay parang himurin ng puwet nyo ngayon. Baka traidoring kayo niyan pag wala na kayong maibigay. Yung mga umaalis ng PDP at pupunta sa inyo, ingat-ingat po kayo. Kasi may pakinabang kayong kayon. Pag wala na kayong pakinabang, gagawin din kayong tain yan, gaya ng ginawa ninyo sa mga Duterte, gaya ng ginawa nyo kay BP Sara. Ayan ang katotohanan yan. Kaya, kung ang kasalanan nyo ay katraidoran, yan din ang babalik sa inyo. Mark my words. Tandaan nyo itong sinabi ko. Kasi, kung bababa sila, sa katraidoran din. Tingnan nyo Balik-balik lang yan.
Huwag kayong kasi ang tao, halimbawa sa DDS, I'm very confident of this. Alam to ng mga DDS vloggers. Ang mga DDS vloggers sumusuporta kay Duterte kahit walang natatanggap. I know this. Kahit anong sabihin nilang bayaran kami, alam po ng mga DDS vloggers yan. Organic, walang bayad-bayad dito. Alam namin yan. Alam nila yan. Alam nila hindi ako nagsisinungaling sa sinasabi ko. Yung iba, inggit lang kasi na mga insimada nga, tanso eh. Pero yung mga DDS, alam nila wala kaming natatanggap. Kaya mas genuine yun. Mas organic yun. Pero yung sa inyo dyan, tingnan mo, pag wala na kayong pakinabang, iiwan din kayo. Tandaan nyo tong sinabi ko sa inyo. May pakinabang lang yung mga yan. Ang ganda nung sinabi ni Sir Jason sa akin. Sa interview ko sa kanya. Yung mga nasa kongreso, pinapakinabangan lang nila si Romualdez kasi nauuto nila. Pero pag naubos na yan ng ipamimigay, iiwan din yan si Tamba. Sinasamantala lang nila kasi nauuto. Nagagamit nila. Tingnan natin kung magkakatotoo. Pag naubos na ang kaban nyo, tingnan ko kung wala na kayo sa kapangyarihan, kung may kakampi pa kayo, tatandaan ninyo. Kung ano tinanim ninyo, yun ang aanihin nyo. Antay lang kayo. Tuloy tayo. Derechahang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng media kahapon kung buo pa rin ba ang unity nila ng nakatandem na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay VP Sara, binuulang ang unity para sa pagtakbo nila noong 2022 presidential elections. Ano yung gamitan? Binuulang ang unity para nung pagtakbo nila nung election po. Pambihira, no? Parang one night stand, no? Lasing ka, lasing ako, buuin natin. Bukas, babay. Grabe, no? Sabay pasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila. Ang unity was the tandem during the 2022 elections. And then... Pero iba talaga aura nito si VP Sara, ha? Michelle Mangarin, maraming salamat po. Yan, from UAE ulit. Thank you, Michelle Mangarin. Tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then, umanang elections, nilaog na mi. And gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem natin noong 2022. Wala pang bagong pahayag. Uy! Ang ganda ng picture nilang yan, ha? Ang ganda, oh. Layo, no? Layo na itsura, no? Ang palasyo tungkol dito. Pero dati nang sinabi ni PBBM na... Nako, delikado ka dyan. Wag ganon. Huwag ka masyadong lumapit. Baka mahingahan mo. Nako, delikado yan. Sabi dito si BP fresh na fresh. Si BBM dry na dry. Oo, huwag ka maglapit. Baka magkahingahan kayo. Fresh na fresh pa man din. Nako, delikado. Delikado. Hindi kayo magka-developan itong dalawa. Kakadiri kayo! Ayan, nawalaan tuloy na naman ako. Ayan. Kung ano-anong naiisip ninyo. Alphabet, relax lang po, sabi niya. Lahat takot kay Bangag diktador. Hindi, relax lang. Kami naman na hindi natatakot. Kita nyo naman tuloy-tuloy pa rin kami. Antayin lang natin si VP Sara. Antayin natin ngayon July, magkakaalaman. Unti-unti naman na siya nagsasalita. Kita mo, nagkakahingahan na nga. Delikado talaga yan. Intact at buo pa rin daw ang tiwala niya kay VP Sara sa kabilaya ng matagal ng usap-usapan ng lumalaban. Badshot ka. Hindi, ito Ito, ibang topic. Ibang topic. Ibang topic to, okay? Kasi alam nyo, tatandaan ninyo, may pinanganak talagang maganda, may pinanganak na pangit. Okay? Ito payo lang naman sa mga pangit, katulad ko. Huwag tayong nai-insecure sa mga magaganda at sa pogi. Normal yan, hindi po lahat ng tayo mga tao ay kailangan maging pogi.
Huwag tayo may insecure. May gamit po tayo mga pangit. Kung walang pangit katulad natin, ano nangyayari sa aking background? Oy, nawala ako. Oh, yan. Pangit ka ng pangit eh. Kung walang pangit katulad natin, meron bang magiging pogi? O yan, kaya may gamit tayo. But seriously, ha? Seriously, kung ikaw ay pangit at hindi ka naman maganda o hindi ka kagandahan, huwag na lang natin sabihin pangit, siguro hindi kagandahan. Yan na lang, para hindi masakit. Huwag tayo na insecure. Tatandaan natin, kung maganda ang kalooban natin, gaganda tayo sa paningin ng tao. Kung maayos tayong tao, ah, tayo po ay tapat, tayo po ay mabait, tayo ay caring, tayo ay loving, alam mo, aanihin mo yung ganda. Kung bulok naman ang puso, itim naman ang budhi. O, di ba? Eh kung pangit ka na, pangit pa budhi mo, yun ang mahirap. Yun ang masakit. Kasi pagandahan ng budhi dito, hindi pagandahan ng muka. Eh talagang may problema ka na. Kung pangit ka na, pangit pa ugali mo. Yung alyansa ng mga Duterte at Marcos kasunod ng pag-amin noon ni First Lady Liza Araneta Marcos na masama ang loob niya sa vice-presidente. Nag-ugat ito sa sunod-sunod na pambabatikos ng mga Duterte sa Pangulo at ngayon tila lumalim pa kasabay ng sunod-sunod na suspensyon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Pati ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, maugong din ang bali-balita na posible ring masuspinde dahil sa pagdalo umano sa mga prayer rally laban kay PBBM. Pero sabi ni VP Sara, wala naman siyang nababalita. Hindi, maganda to sinabi ni Jim Rivera. Di bali ng pangit, di naman mata pobre at adik. Totoo yan. Kasi ang pagiging adik nakakapangit. Pangalawa, mata pobre, pangit talaga yan. Yung parang ang taas ng tingin mo sa sarili mo, tapos ang tingin mo sa iba, waiter, pangit yun, pangit. Taan tungkol dito. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga Ay, nagpapaalala si Clarity, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ha? Subscribe po kayo kay Coach Oli. Huwag pong kakalimutan. Subscribe po. legal actions ni Mayor Baste Duterte. Absent kahapon si Mayor Baste sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City Hall pero present sa programa si VP Sara. Dumalo siya sa flag-raising ceremony pero hindi inawit ang Bagong Pilipinas hymn. Yun, buti na lang. Huwag nyo nang awitin yung Bagong Pilipinas hymn. Hindi daw inawit at wala daw doon sa independence ceremony itong si Mayor Baste. Eh baka naman sa tingin kasi ni Mayor Baste, talagang tinanggalahan nyo na kami ng independence. Anong independence eh? Nananahimik kami rito sa Davao, nagpadala kayo ng mga SAF. Nananahimik kami sa Davao, sinuspindin nyo yung mga pulis ko. Nananahimik kami sa Davao, nagpadala kayo dito ng 2 batalyon. Nananahimik kami sa Davao, pinapaalis namin yung mga adik, nakikialam kayo. Anong independence? Ang linis-linis ng Davao, ginugulo ninyo. Kaya siguro, baka kaya hindi nag-attend si Mayor Baste, no? Pero good thing. Palagay ko, tama naman yung ginawa ni Mayor Baste. At tama naman, hindi nyo kantahin niyang punyemas. Ano ba naman niya? Meron na naman tayong, gusto nyo, palitan nyo na yung airport. Yung Terminal 1, gawin mong Marcos. Terminal 2, Lisa. Terminal 3, Sandro. Gawin nyo na lahat. Pangalan nyo lahat. Gusto mo, palitan nyo na yung pangalan ng subdivision namin. Ang dami nyong paekik. Lahat na lang gusto nyong palitan. Lahat na lang gusto nyong idagdag. Lahat naman palamuti. Lahat naman walang pakinabang sa pagbaba ng presyo ng bigas. Lahat naman walang pakinabang sa gutom ng taong bayan. Puro kayo display, puro kayo palamuti, puro kayo concert, puro kayo walang pakinabang. Wala kayong naiihambag sa bansang Pilipinas. And thank you, North 69 channel.
Tuloy. na ipinag-utos kantahin kamakailan ni PBBM at inirekomenda rin sa mga LGU. Sa kanya namang speech sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin ni VP Sara na huwag daw sanang kalimutan ang naging sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit Sabi dito, baka gusto na nilang palitan pangalan. Oh, pati pangalan ng Pilipinas, palitan nyo na rin. Gawin nyo na kaya Marcos Island. Ang dami nyong ek-ek. Ay, ako naiinis na talaga. Ako naiinis na ako. Meron akong gustong kausapin, naiinis na ako talaga eh. Ranya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Ang ganda ng halimbawa ni BP Sara. Binabato siya ng kung ano-anong chismis. Wala namang mga ebidensya. Pero kita nyo naman ang resulta. Ha? Oh, ganda. Di katulad ng iba, nakahiga sa pera, mukha namang bangag. Ay, ewan ko ba? Nako. Coach, tuloy po ba ang Maisug Rally sa Pampanga? Yes po, tuloy po ang Maisug Pampanga. At sana, wag nyong harangan ng mga truck yung Freedom Park dyan. Ha? At saka, kung sino mang mayor ang pumayag dyan na magkaroon ng rally dyan sa Maisug, sana matapang ka hanggang dulo. Baka mamaya laban bawi ka at humanda ka na rin masuspindi. Kasi lahat ng pumayag na magkaroon ng Maisug ang kanilang syudad, ang kanilang probinsya, suspendido. Kaya kung ikaw ay magiging matapang hanggang matapos ang Maisug at hindi ka magiging laban bawi katulad ng iba na mga naduwag, humanda ka, suspendido ka. Asahan mo na yan, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa sa ibang resulta. Gusto mo, pustahan pa tayo eh. Suspendido ka. Coach, pupunta po ako, manggagaling po ako ng Nueva Ecija. O sige, kung kami mapapunta dyan, kita-kits po tayo, ha?